bago tayo umuwi, sukatin natin kung gaano nakakapal yung mukha mo. At next week ulit, sukatin ulit natin kung kumupal lalo. Okay, Don? So, yun. Lahat po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Glory to God. Kasi, bakit? Kasi narito tayo ngayon. Inuna natin ang Panginoon kaysa sa anumang gawain sa labas. Amen? Lahat ay bless ni Lord ngayong gabi at lahat ay mas lalo pa niyang pagpapalain sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Amen. So, bago ang lahat, sino po pa dito minsan nagugulumihanan? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang gulo, ang daming iniisip na problema. Parang ang daming path na tinatahak, ang daming daan na tinatahak. Hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Sino po nakakaramdam nun? Amen. So, lahat po tayo, di ba? So, ngayon po, tuturuan tayo ng Panginoon. Amen. Tungayan po natin ang kanyang salita sa John chapter 14, verse 1 to 6 po. John 14, 1 to 6. So, yan po. Tuturuan po tayo ng Panginoon ngayong gabi kung ano ba talaga ang dapat nating unahin at kung anong daanan ang pipiliin natin. Amen? John 14, 1 to 6 po. Sa English po, kasi nandito si Kuya Rustom. So, yun po. Ayun po. John chapter 14, verse 1 to 6. Sa verse 1 po, sabi niya, sabayan niyo po akong magbasa, mga kapatid. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going. Verse 5, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. How can we know the way? And Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Amen? Bless the word of God. Tayo po'y yumuko, ipikit ang ating mata, at manalangin at damhin ang presensya ng Panginoon. Lord, Panginoon, maraming salamat, O God. Narito kami, O God, patuloy na pupuri sa iyo. Papasalamat sa iyo, Panginoon. Nululuwalhati ka namin, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw ay may likha, O God, ng mundo at ang lahat ng mga narito, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Bago ang lahat, Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, God, na may pagpapakumbaba, Panginoon, naniniklihod na, O God. Humihingi ng kapatawaran, O God. Lord, patawarin mo kami, O God. Sapagkat kami, O God, ay nagkulang, Panginoon, nagkasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, sinabi mo sa iyong salita, O God, sa Psalms 6:18, O God, na kung kami may isinasaalang-alang na kasalanan at karumihan, Panginoon, sa aming puso, hindi mo kami papakinggan, Panginoon. Kahit nararapat lamang, Panginoon, na kami lumapit sa iyo, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, O God, na kung aming kukumpisal, aming ipapahayag, Panginoon, ang aming mga kasalanan, O God, ikaw ay Diyos na tapat at banal, upang kami patawarin sa aming kasalanan at pakalinisin sa aming mga kalikuan, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, dahil ihinanda mo na ang puso ng bawat isa sapagkat kami pinatawad mo na, Panginoon, kami karapat-dapat na, Panginoon, na dumulog sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, batid mo, O God, ang bawat isa ay may daladala, Panginoon. Ngunit ang daladalang ito, O God, ngayon pa lamang, O God, ay ibinibigay namin sa iyo, Panginoon. Sabi sa iyong salita, O God, cast all your burdens upon the Lord, because He cares for us, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sapagkat Ikaw, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na sumasama sa amin. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na ang problemang daladala namin ay siyang makakapigil, Panginoon, upang mag-focus sa iyo, Panginoon. Bagkos, Panginoon. Ito'y binibigay namin sa iyo ngayon, Panginoon. At ang focus namin, O God, ay Ikaw lamang. Maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Makuha namin, Panginoon, ang pagpapalang ihinanda mo ngayong gabi, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O God. Lord, maraming salamat, O God. Lord, wala po kaming alam sa iyong salita, Panginoon. Lord, ngunit kami, Panginoon, ay sasamahan mo sa pamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magpapaintindi, O God, sa bawat isa, Panginoon, ng iyong mga salitang banal, Panginoon. Siyang magtuturo sa amin, Panginoon, at ang bawat marinig namin na salitan ng gagaling sa iyo lamang, Panginoon, ay titimo sa aming mga puso, Panginoon. Magrerema, Panginoon. Ito'y maya-apply namin, O God, sa pang-araw-araw namin buhay. Magagamit namin, O God, at makikita ang aming bunga, Panginoon. At sa paglabas namin ng pintong ito, Panginoon, we'll never be the same again.
kami ay binago mo na, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Lord, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang siyang mahayag sa aking harapan. Gamitin mo lamang ako, God, as your empty vessels, O God, sapagkat ako'y walang alam, O God. Ngunit ang banal mong Espiritu, O God, ang siyang magtuturo sa aming lahat, O God. Lord, have your way, O God. Mangyari ang iyong nais, Panginoon. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. Amin na pong pagkakatiwala, Panginoon. Ang gawain ito sa iyo, Panginoon. Have your way, O God. And this all we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Sarap manalangin po, no? Pag ikaw ay nanalangin ng tapat, dinamdam mo ang Panginoon, nararanasan natin siya. Amen? Amen. So, tungayan po natin ulit ang kanyang salita. Sa verse 1, sabi niya sa John 14, 1-6. Verse 1, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi ni Jesus Christ, magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka rin sa akin. Sino bang naniniwala dito kay Jesus Christ? Amen. So, glory to God. Lahat tayo, di ba? Wala tayo sa Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, sa Romans chapter 10, verse 9, na kung ipapahayag mo sa magitan ng iyong pipig, si Kristo, Iso Kristo na Panginoon. Sabi niya dito. Sige, sa English na lang po. Because if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So kung ikaw ay naniniwala kay Jesu Kristo, ikinonfess ng iyong bibig, sinalita mo. Pag sinabi ikinonfess sa pamagitan ng iyong bibig, sinabi mo, hindi yung sinasabi mo lang sa puso mo, hindi. Required po dito, sabi ng Panginoon, bigkasin mo. Amen? So lahat po ba tayo handang magbigkas ng Panginoong Isus ang ating tagapagligtas? Amen. Glory to God. At sabi din niya sa Acts 16:31, believe in the Lord and you will be saved. You, not only you, but your household as well. Amen? Sabi niya dito, and they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Amen? Lahat po ba ay naniniwala na pag tayo ay naniwala sa Panginoon, by faith, hindi lang tayo maliligtas, pagkos ganun din ang ating pamilya. Amen? Sino po bang nagnanais nun? Sino po bang may gusto na buong angkan natin ay maligtas? Amen. So glory to God. At sabi niya sa kanyang salita, sa heart ng kanyang salita, heart of the Bible, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Amen? Kung sino ang naniniwala sa Panginoong Hesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Claim na po ba natin yon? Amen. Glory to God. Back to the text, kuya. Balikan natin ang kanyang salita. John 14. Sabi niya dito sa chapter 2, verse 2, in my Father's house are many rooms. Many rooms. Sa ibang tawag dito, translation, mansions. Many mansions. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? So kapag tayo ay naniwala sa Panginoon, ating Diyos at tagapagligtas, napakaraming mansyon sa langit. At kung tayo ay naniniwala, prepare na ng Panginoon ang ating mga mansyon. Amen? Niniwala po ba tayo doon? Amen. Dahil kung tinanggap mo ang Panginoong Isus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, hindi ka na taga rito sa lupa, kundi tagalangit na tayo. Kahit nararapat lamang na tayo ay may place doon, may rooms doon, may mansion doon sa taas, sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, Philippians 3:20, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Hindi dito sa lupa, mga kapatid. Tagasan tayo? Amen. Kung tinanggap natin, tayo totoong tumanggap sa Panginoon, nang galing sa puso, hindi lang galing sa bibig, ang pagkamamayan natin ay nasa langit. Sabi niya dito, but our commonwealth is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating
Philippians po, kuya. Ayun. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Jesus. Amen? So tayo tagalangit, mga kapatid. Clean-name na ba natin yon? Amen. Glory to God. So tayo ay tagalangit. So ang Panginoon ay may plano sa atin. Kumikilos siya sa ating buhay sapagkat mahal niya tayo. Alam po ba natin ang plano ng Panginoon sa atin? Tayo ay pagpalain. Sinabi niya sa kanyang salita, Jeremiah 29:11. Nalalaman ko, sabi niyang Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Sabi niya, prosper, pagpalain. Jeremiah 29:11 ko yan. Ayun sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans for welfare and not for evil. For welfare, sabi niya, kabutihan, hindi kasamaan, to give you a future and a hope. Bibigyan tayo ng future at pag-asa. Ano yung future na yun? Nabanggit kanina? May mansion po tayo sa taas. Yun ang future natin. Sapagkat ang pagkamamayan natin ay sa langit. Sino dito may tatay? Amen. So lahat tayo may tatay, di ba? Kung ang tatay natin, ang magulang natin, ay merong possessions, merong pagmamayari, di ba? Sino magmamana nun? Tayong mga anak niya, di ba? Hindi naman pwedeng yung kapitbahay, di ba? Hindi naman pwedeng yung nakasulubong lang niya sa daan, ikaw na magmamana ng kayamanan ko. Hindi, di ba? Tayo mismo nakatugo niya. Amen? Sapagkat tayo may relasyon sa Kanya. Ganon din, bilang Kristiyano na may tunay na relasyon sa Panginoon, tayo ang magmamana ng mansions na prepare niya sa langit. Amen? Claim na natin yung mga kapatid, sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Yan. So, balikan natin ulit yung text ko yan sa verse 3 po. Yun sabi niya, and when I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself. Sabi ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na babalik ang ating Panginoong Hesus? At sa pagkakataong yun, tayo ay ililigtas niya. Isasama na niya kung saan siya nag-prepare ng ating mga mansions. Amen? Sabi niya sa Hebrews 9, verse 28. Chapter 9, verse 28. Hebrews. Ang Panginoon ay babalik muli, magpapakita muli sa ikalawang beses. At dito, sabi niya, so Christ was once offered to bear the sins of many. Tayo tinubos niya. Tayo may kasalanan, tinubos niya tayo sa pagitan ng kanyang buhay. Amen? Sino po ba dito tinubos ng Panginoong Hesus? Amen. So lahat tayo, glory to God. Sabi niya, and to them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Amen? So ililigtas tayo noon sa Tagalog. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Banal na po siya doon, mga kapatid. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So, sino pong naghihintay sa Panginoong Hesus? 2, 3. Amen. So, lahat po tayo naghihintay. Be attentive, mga kapatid, sapagkat naririnig tayo ng Panginoon. Ang bawat pag-claim natin ng Kanyang salita, papala ng Panginoon. Hindi po pwedeng yung katabi mo lang ang makasalo ng pagpapala. Dapat ikaw din. Kasi sayang ang pinunta natin dito, mga kapatid. Sayang yung oras na iginugol natin. Sayang yung effort natin. Tayo ay malangyang tumanggap ng pagpapala. Walang malamyang Kristiyano. Amen? At God. So yun, balikan po natin ang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pagpapala. Dapat, bawat salita niya, ninanamnam natin sapagkat ito ay pagpapala sa buhay natin. Wala tayong kakayahan na baguhin ang sarili natin, kundi ang salita ng Diyos na magpapabago sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siya mismo yun. Amen? Si Jesucristo mismo yan. Amen? Sabi niya,
sa and you know the way where I am going. Alam natin kung anong daanan ang dadaanan niya kung saan siya pupunta. Amen? Narito, tinanong siya ni Tomas. Verse 5 po yan. Sino po ba nakakilala kay Tomas? Hindi po yung Tomas na psychic ni Dolphy dun sa Home Along the Riles. Iba po yun. Si Thomas, na siya po yung apostol ni Jesus Christ. Isa po sa apostol niya. Tinanong po siya. Thomas said unto him, Lord, we don't know where you are going. Hindi daw nila alam kung saan siya pupunta. How can we know the way? Sabi nila. Paano namin malalaman ang daanan patungo sa iyo? At sumagot ang Panginoon. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Amen? Ang Panginoong Hesus lamang ang daanan. Sa Tagalog, basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Amen? So, walang ibang paraan na tayo makakapunta doon sa mansions na prepare niya kung hindi siya lamang ang daan. Amen? Siya lamang ang katotohanan at sa kanya lamang masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Amen? Napakapalad po natin mga kapatid sapagkat inuuna natin siya, nilalakaran natin kung gaano natin siya tinanggap ng galing sa puso. Nagsisikap tayo na nilalakaran ito. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Sapagkat sinabi niya, mula nung una hanggang sa huli, ay sinasamahan niya tayo. Amen? Kasama natin siya mula nung una hanggang sa huli. Hanggang sa huli niya, sa muli niyang pagbalik. Tayo ay nakahanda. Amen? Sino po ba dito naghahanda sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus? Amen. So, glory to God. So, sabi ng Panginoon, doon muna tayo sa I am the way. Sabi ng Panginoon. Bakit niya nasabing siya lang daan? Sa ano kaya? John chapter 10, verse 9. Sinabi ng Panginoon, siya lamang ang daan. Tungayan natin sa kanyang salita. John 10:9. Sabi po niya dito, I am the door. Siya ang pintuan. If anyone enters by me, he will be saved. Kung sino ang papasok sa pintuan, ay maliligtas. And I will go in and out and find pasture. Sa Tagalog, ako ang pintuan, ang sino mang tao pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen? So, binilang niya tayo parang tupa na kung sino man ang pasok sa Kanya, tatanggap sa Kanya, hahayaan na si Jesus Christ ang magsisilbing Lord and Savior. At bilang pastol, tayo ay makakapasok. Saan? Sa pasture, sa pastulan. Which is yung mga tupa na nasa pastulan na marami sagana ang nakain ay matataba, malulusog. Diba? Malalakas. Hindi tulad ng yung tupa na hindi sa pastulan pumapasok. Saan pumapasok? Siyempre, hindi pastulan. Amen. Sabi ng Panginoon na kung sino man ang papasok sa Kanya, sapagkat siya ito ay maliligtas at papasok at lalapas at makasumpong ng pastulan. Ibig sabihin, pagpapain ng Panginoon. Amen? Nag-uumapaw na pagpapala, blessings upon blessings. Amen? Sapagkat sinabi ng Panginoon, pinagpala niya tayo upang tayo din naman ay maging pagpapa sa iba. Amen? So sabi ng Panginoon, I am the way. Tunay nga na siya lamang ang daanan. Wala iba. Doon naman tayo sa
I am the truth. So siya ang katotohanan. Tungayatin ang kanyang salita sa Revelations chapter 19 verse 11 to 13. Revelations 19:11 to 13. Sinabi ng Panginoon na siya ang katotohanan. At hindi lamang siya ang katotohanan. Kung hindi, siya rin ay faithful. Amen? Sabi niya dito, Then I saw heaven open, and behold, a white horse. He who sat upon it is called faithful and true. Hindi lang siya true, kundi faithful din siya. Kahit hindi tayo faithful sa Kanya, ang Panginoong Hesus ay faithful pa rin sa atin. Kaya bilang Kristiyano, mahiya naman tayo na siya na lang lagi yung faithful sa atin. Maging faithful din naman tayo sa Kanya. Amen? Dahil walang Kristiyano ang mananatiling hindi faithful sa Lord. Kung hindi, sumikap upang maging faithful sa Panginoon. Makasunod sa Kanya ng may lowliness, kababaang loob na pagsunod. Amen? Sabi niya rito, faithful and true. And in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diamonds. And he has a name inscribed which no one knows but himself. He is clad in a robe deep in blood, and the name by which he is called Word of God. Amen? Sino po ba ang Word of God? Ang Panginoong Hesus. Sabi niya sa kanyang salita, sa John 1:1. In the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Sabi niya dito. 1:1, kuya, basahin natin para mas maramdaman natin. Sabi niya dito, in the beginning was the Word. Nung pasimula ay ang Berbo. And the Word was with God. Ang Berbo ay sumasa Diyos. And the Word was God. Ang Berbo ay Diyos. Amen? At sinabi niya, 14. John chapter 1 verse 14, kuya. And the Word was became flesh. Sabi niya dito. And the Word was became flesh and dwelt among us. Sino yung Word? Si Jesus Christ, nagkatawang tao at namalagi kasama natin sa Tagalog. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Ang kalwalhatian gaya ng sa buktong ng, ano ba yung buktong ng Ama? Jesus Christ. Amen? Napuspos ng biyaya at katotohanan. Ano sinabi ng Panginoon kanina? I am the way, I am the truth. Siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Amen? Full of grace and truth. Sabi niya kanina, hindi lang, kundi faithful din siya. At faithful, full of grace. Glory. Amen? Ba, dalawa na lang yata. Amen. So, ganoon dapat. Tayo attentive. Tumatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. So, doon naman tayo sa light. Sinabi ng Panginoon, siya ang ilaw. Sa John 1, chapter 1, verse 4 to 5, kuya. Sinabi ng Panginoon, siya ang ilaw. Pinatotohanan nito ng kanyang salita. John 1, 4 to 5, kuya. Sabi niya dito, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen? Ang ilaw, ang buhay, ay nagsisilbing ilaw ng mga tao. Sabi niya kanina, I am the way, the truth, and the life. Light and life. Ang ilaw na yon ay nagsisilbing buhay ng nagsisisampalataya sa Kanya. Amen? Sabi niya dito, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi mapag-unawa ng kadiliman. Amen? No match po ang kadiliman sa ilaw. Amen? Sino po ba ang nakatry na pumasok ka sa kwarto, madilim, wala kang makita. Switch mo yung ilaw, wala ka pa rin makita. May nakaranas po ba nun?
Meron nga, sabi ni Kuya Romen, pagpundi. Pero ang Panginoon, ni kailanman, ay hindi napundi. Na kapag ikaw ay pumasok, nadala-dala mo ang ilaw sapagkat tinanggap mo na ang Panginoong Isus, ikay magliliwanag. Amen? Nararanasan po ba natin na kapag ang mga tao sa labas na makamundo, ang nagkukwentuhan ng kung ano-ano na makamundo, kapag ikaw ay dumarating, sila ay tumatahimik o iniiba ang usapan. Amen? Sino po nakakaranas nun? Amen. Dalawa lang. So sila lamang yung prepare ng Panginoon ng mansions sa taas. Dalawa lang po ba? Hindi pa rin lahat eh. 70% lang po ba? Huwag tayo magpauli mga kapatid. Amen and amen. Dahil prepare na ni Lord ang mansions para sa atin. Amen? Uli na natin. Kumbaga, dapat meron tayo, tawag dito, eagerness na makamit yun. Amen? Hindi yung, ikaw, sino bang gusto ng gift ng pagpapala? Sabi na sa ako. Okay, counted. Sabi naman ng isa, ako. Gag po ba yung magbibigay ng gift na yun? Sabi ng Panginoon, kung sa isang nagsabi, ako, ikaw, sabi ng Panginoon. Sa nagsabi, ako, ikaw, may question mark, di ba? So, hindi sigurado. Dapat sigurado. Lahat po ba sigurado? Amen. Glory to God. So sabi ng Panginoon, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in darkness, and darkness has not overcome it. Sino man ay walang makagagapi. Ang kadiliman, ang sanglibutan ay man, hindi niya magagapi ang ilaw. Pag ang ilaw na yun ay ang ating Panginoong Isus na ating tagapagligtas na may likha ng langit at lupa at ang lahat ng mga naririto. Nakikita man o hindi nakikita. Amen? Ang hangin na hindi natin nakikita, siya may likha niyan. Amen? Lahat po pinagpala ng Diyos. Lahat po ba ay naliwanagan na ang Diyos lamang ang daanan. I am the way. Ang Diyos lamang ang katotohanan, the truth. Ang Diyos lamang ang ilaw. Amen? And no one comes to the Father except by me. Amen? So, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal niya yan, sabihin mo sa iyong katabi, for God loves you, that He gave the way, the truth, and the life. And that is Jesus Christ, our Lord. Parang hindi sigurado. Parang, tawag dito, parang sumusunod na lang sa agos. Dapat panindigan natin. Sinasabi natin to sa sarili natin. Hindi yung sinasabi natin gaya ng bata. Opo. Opo. Sumusunod na lamang. Dapat may sariling paninindigan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, prepare na niya yung mansion natin. So wag nating hayaan, bawiin pa niya. Dapat attentive. Sige, ulitin natin, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos. Sapagkat ibinigay niya ang daan, ang katotohanan, at ang ilaw. At ang ilaw na yon ay ang ating Panginoong Isus na ating tinanggap. Glory to God po. Amen. Amen. To God po. Salamat po sa buhay ni Kuya Rex sa pagbabahagi at ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita. Amen. Sino po pinagpala ng Diyos na buhay? Amen. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Kung babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ito po yung sinasabi ng salita ng Lord sa topic din natin, mga kapatid. Ang sabi ron, no eye has seen. No eye has hear. No eye has seen. Talagang walang matang nakakarinig, mga kapatid. No? Basahin po natin. Sa 1 Corinthians 2:9, sabihin po natin, mga kapatid. Yan, sa what no eye has seen, nor ear has heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love Him. Sino pong naniniwala ron, mga kapatid?
Sino po nagmamahal sa Diyos? Sino pong naniniwala na wala pang matang nakakita, wala pang tenga nakarinig, at wala pang kaisipang nakatarok, no, nakaarok o nakarating ng bagay na inahanda ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi sa topic po natin, sa John 14 verse 1 to 6, nasabi na ng Panginoon, huwag tayong mabagabag. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mababagabag. Amen? Ayaw ng Lord na tayo'y nababagabag, mga kapatid. Amen po ba? Ang gusto ng Lord ng ating puso ay buong buo ang tiwala. Amen? Kaya maraming nababagabag. Pag ang isang tao ay nababagabag, mga kapatid, nawawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Pero kapag ang puso mo ay buong buo, nananampalataya ka sa Diyos, kahit anong problema, mga kapatid, naniniwala ka na laging may daan ng Diyos sa buhay natin. At pangalawang bagay pa dyan sa pinag-uusapan natin, mga kapatid, naniniwala tayo na napakalaki ng inahanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Yung mga bagay, kahit sa mundong to, mga kapatid, ito yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Ipinapakita dyan ng Panginoon. Sabi niya ron, in my Father's house are many rooms and mansions, mga kapatid. At sabi niya ron, sa kanyang pagpunta ron, ay ihanda niya tayo, mga kapatid. Pero bago niya tayo ihanda ron, nais ng Lord, mga kapatid, tayo muna maging handa. Amen po ba? Ano sabi ng Matthew 3:3? Prepare the way of the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, prepare the way of the Lord. Amen? Alam niyo, mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng isang individual na ihanda mo o ihanda natin ang ating puso sa pagdaan ng Panginoon. Amen po ba? That's why maraming mga tao na sinasabi ron sa John, balik tayo sa John 14:1 na sinabi doon na yun, wala yung John 14. Yun, sa English ko nabasa yung kanina eh. Ayan, sabi doon, believe in God, believe also in me. Amen? Marami na napalataya sa Diyos, naniniwala doon sila, pero hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. Amen? Sabi nila may Diyos, pero wala silang Kristo sa puso. Amen po ba? Napakahalaga na tayo may Kristo sa puso. Sabi mo sa kanila, may Kristo ka na sa puso. Amen? Amen po ba? Ayan nga sabi ron, napakahalaga na inihahanda muna natin ang ating buhay. Amen? Paano ka, parang ano yun eh, parang may mga magulang po, di ba? Ayan, hindi pa ako, wala pa akong anak eh, pero may asawa na po ako. In future po, in Jesus' name. Pero sabi nga, ituro sa atin sa Couples Fellowship, kahit anong paghahanda mo sa future ng anak mo, kung hindi siya handa sa pagdating ng kanyang future, mabaliwala yung paghahanda mo. Amen po ba? Kaya napakalaga sa isang magulang na makakilala sa Diyos ang anak mo. Amen? Ilapit mo siya sa Panginoon, ikaw ang maging gabay para sa anak mo. Amen? Ipakita mo yung exampleship. Amen po ba? Nasa Lord sa buhay natin, tayo rin mga kapatid, tayo rin yung magiging gabay para sa iba na makakilala rin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakalaga dito na, and when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself that I am, you may be also. Amen? Kung gusto ng Lord, kung nasaan tayo, kung nasaan ng Lord, nandun din tayo. Amen po ba? Tingnan niyo mga kapatid, bumaba ang Lord, di ba? Bumaba ang Lord, dala niya ang kaharian ng langit. Amen po ba? At ang nais ng Lord, mga kapatid, kung paano nararanasan ng kalangitan doon sa kalangitan, maranasan din natin sa lupa. Amen po ba? Kaya siya nagpakita. Ipinakilala ng Lord ang kaharian ng Diyos sa magitan niyang pagbaba sa lupa. Amen? Bagamat siya Diyos, nagkatawang tao, hinubad niya nga eh. Alam niyo mga kapatid, hinubad ha? Hinubad, ibig sabihin, pansamantalang tinanggal. Amen? Hinubad niya ang kanya, siya bumaba. At ang kanyang pagbaba dito sa lupa, ipinakita niya na totoo ang kaharian ng Diyos. Kaya niya sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Amen po ba? Wala makakaalam ng kaharian ng Diyos o inahanda ng Diyos sa buhay ng tao kung hindi mo kakilalanin ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya, pero nasa Panginoon, hindi lang tayo maniwala. John 14:6, sinasabi, ako ang daan. Nais ng Lord, sabi ng Lord, siya ang daan. Kung ano yung daan ng Panginoon, maging daan din natin. Amen po ba? Sabihin mo, huwag ka nang kikida-kida. Wala nang kida-kida. Amen po ba? Wala na. Ano ba yun? Mapikida-kida? Tama ba yun? Ayun yung kikida-kida, mga kapatid, buhay Kristiyano, nakikida-kida, walang direksyon ng daan, walang direksyon ng buhay. Mga kapatid, masasabi ko sa Panginoon, kung hindi ako nakilala sa Panginoon, walang direksyon ng buhay ko. Sino pong nagpapatotoo sa kanyang buhay? Sino ang magsasabi na dahil nakakilala ka sa Panginoon, nagkaroon ng daan ng buhay mo? Amen? Marahil kung wala ka sa Panginoon, lasinggero ka pa rin.
Marahil adik ka pa rin. O kaya chick boy ka pa rin. Amen? May asawa ka na, kaliwat kanan pa. Amen? At ito yung bagay na gusto ng Lord sa buhay natin. Ang totoong nakahanap ng daan at ilaw, mga kapatid, pumaparoon siya. Amen po ba? Ano mo yung nakita mo yung daan, pero hindi mo rin pala dadaanan? Ano mo nakita mo yung ilaw, tapos hindi mo rin gagamitin? Amen. Kasi sinabi ng John 14:6 ay, ako ang daan, katotohanan ng buhay. At pangalawang bagay ito, mga kapatid, ang totoong nakakilala sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, uhaw sa kanyang salita. Sinong uhaw sa salita ng Panginoon? Amen? Kailangan, lagi kang gutom. Gutom sa Panginoon. Amen? Baka kainin nyo ako. Amen? Paano yung gutom ka, mga kapatid? Nandun yung laging masidim pagnanasa mo na magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Kahit inaantok ka, mga kapatid, kahit pagod ka, ang daming trabaho. Kanina, sakit na ng bato ko talaga sa opisina. Napakadami ginagawa. Pero kahit ganun yung kalagayan, yung iba naman, marahil dito, mabigat yung trabaho, talagang batakan. Yung iba naman, nasa kusina, halos lutong-luto na rin ang katawan niya. Amen? Misa, naranasan kayo mag-Jollibee eh. Amen? Pag uwi mo, may patis ka pa rin. Kulang na lang, ipalamang ka sa tinapay eh. Amen? Bagamat ganun yung mga kalagayan natin, mga kapatid. The joy of the Lord is our strength. Amen mo ba? Kahit nagugutom na, napapagod. Yung iba dyan, pupuit-puit na, pipika-pika na yung mata, pipikit-pikit na, mga kapatid. Pero alang-alang sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Amen mo ba? Amen? Kaya, napakalaga sa buhay ng isang Kristiyano na uhaw ka na magpagamit sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka na sa Lord. Amen? Sino ang magpagamit sa Lord? Amen? Ang nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, maranasan nyo, lalo kang pagkakatiwala ng Lord sa maraming bagay. Amen mo ba? At ipibless ka lalo ng Lord. Amen. Sino gustong pagpalain ng generation to the generation? Amen? Yung generation, lahi sa lahi, mga kapatid. Simulan mo sa paglilingkod ngayon. Amen? Amen mo ba? Kaya, nasa Panginoon dito, mga kapatid, na wala makakapunta sa plano ng Diyos sa buhay natin kung hindi tayo susunod sa daan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, at sa ilaw ng Panginoon. Amen. Nasa Lord, lagi siya magliwanag sa buhay natin. Pangatlong bagay pa gusto ko ipakita, mga kapatid. Sabi ng Lord, I am the light. Amen? Siya ang liwanag. Ang gusto ng Lord sa buhay natin, nakikita lagi ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, we are citizenship of heaven. Amen? Wala na yung makamundo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wala na makamundo. Amen? Ano yung mga makamundo, mga kapatid, yung gawa ng sanlibutan? Amen po ba? Wala na makamundo, mga kapatid. I hope, paglabas nyo sa church na to, alam nyo salita makamundo. Pag nakakita ka ng makamundo, makamundo yan. Pinapakita ng Lord ang kanyang kaharian sa buhay mo. Amen? Nung tayo wala pa sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong awareness sa kaharian ng langit. Yung kamunduhan, di natin alam na kamunduhan, pero naglulupasay tayo. Amen? Nandun tayo nag-swimming pa. Gusto ko mag-swimming sa balong malalim. Sabi nga, di ba? Wala tayong awareness, pero nakita natin ng Lord, mga kapatid, nang sinabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Nagkaroon tayo ng awareness. Ito pala ang kamunduhan. Ito pala ang kasalanan. Salamat, Lord. Pinatawad mo kami at nakakilala kami sa iyo. Amen po ba? Sino pong nais pagpalain ng Panginoon? So, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Mga kapatid, this night, can we stand, mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Sino pong mag-commit ulit sa Lord ng kanyang buhay? Amen. Sabi po ng kakantiin natin, with all I am. Amen? Sabi po ng awitin natin, mga kapatid, into your hands, I will commit again. Sino po handa mag-commit ng buhay sa Panginoon? Amen. Sabi ng Romans 10:9-10, if you believe in your heart, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He raised from the dead, you will be saved. Amen po ba? Pwede ba natin sabihin sa buhay natin, mga kapatid, Jesus is Lord over our lives. Over our lives. Amen? Si Jesus ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Amen. Glory to God. Sabi po natin awitin to, mga kapatid.
Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Minsan pa? Let's sing this song again. To your hands, can we raise our hands to the Lord? I commit again with all I am. Lord, we commit our lives again to you. You hold our world, O God, in the palm of your hands. Your hands. And we are yours forever, God. Forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe In you. Jesus, I belong to you. Jesus, I Belong to you. You're the reason. You're the reason That that I live, the reason that I see, with all I am. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways. Your pride. Let's sing again. One more time. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, Lord. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Sing again. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I will worship, I will worship, I will worship. Sambahin natin ang Diyos sa buhay natin. Karapat dapat siyang sambahin ng lahat ng sumasampalataya sa kanyang pangalan, sapagkat siya ang Diyos sa buhay. Yes, Lord, we worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. Sing with all our heart. I will worship. I will worship you, God. I will worship you. I will worship you, God. I will worship you, Lord. I will worship you. Can we sing again?
from the bottom of my heart. Sambahin natin ang Lord. I will worship you, Jesus. I will worship you, Jesus. I will worship you, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason, Lord. We are the reason that you died to the cross of God. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. For the last time. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am, with all I am, with all I am. Lord, into your hands we commit our lives again. Our lives we give to you, Lord God. We worship you, Jesus. We believe you are the way, the truth, and the life. Your direction and the life, oh God, Jesus. We worship you, Lord God. We glorify your name. We believe in you, God. You are Jesus, you are God, you are Lord, our Savior. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, it is good to remember, oh God. Napakasarap alalahanin, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, Lord, sa buhay mo, Lord, sa amin, oh God. Salamat, Panginoon, ikaw ang ilaw, Lord. Ikaw ang ilaw sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinapaalala mo sa buhay namin, Panginoon. Nung kami nasa kadiliman pa, Panginoon, dumating ka, Lord, sa buhay namin upang kami bigyan ng liwanag, O God. Salamat, Lord, O God. Pasalamatan natin ang Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, God. Salamat, Lord, at inuro mo rin, Panginoon, ang daan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong kahabagan, Panginoon, at biyaya, O God. Sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo, Panginoon Jesus. Ang lahat ng narito ay ligtas, Panginoon, sa iyong pangalan. Ang lahat ay ligtas sa Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon. Lahat ng narito ba ay naniniwala sa Panginoong Jesus? Naniniwala ba tayo ng buong puso sa Kanya? Kung naniniwala tayo ng buong puso sa Panginoong Jesus, ang bawat pangalan ng mga anak ng narito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? At sa muli pagbabalik ng Panginoon, hindi na napaparito ang Panginoon upang iligtas muli ang mga tao. Babalik siya para sa ating mga narito. Amen? Babalik ang Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Kanya at naniniwala. At Lord, handa kami, Panginoon. At maghahanda pa kami, Panginoon. Hanggang sa muli mong pagbabalik, O God. At ayaw mo, Lord, sa buhay namin, Panginoon, O God. Maranasan namin, Panginoon, ang kaliwanagan ng iyong palatian sa buhay namin, Panginoon. Lord, mag-ilaw ka, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, O God. At turuan mo, Lord, kami lalong laging dumaan, Panginoon. Tumahak, Lord, sa daan ng katotohanan, O God. Sa pamamagitan ng iyong salita, O God.
Turuan mo kami, Lord, lumaya pa, Panginoon, sa mga bagay na hindi mo kalooban, Lord. Lord, patuloy ka magliwanag, Panginoon, upang, Lord, makita namin, Lord, sa buhay namin ang dapat pa namin mga extra baggage, O God, na amin tatanggalin, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Upang, Lord, sa aming pagdaan, Lord, sa iyong pagtahak namin, Lord, sa daan na inanda mo, Lord God, ay wala kami, Panginoon, mga kaibigatan, Lord, at kami magpapatuloy, Panginoon, O God, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, O God. Sapagkat sinabi mong salita, Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang lahat, Lord, ay tumatakbo, Panginoon, sa isang takbuhing inanda mo, Panginoon, O God. At Lord, wala kami magagawa, Lord, kung wala ka sa amin, Panginoon, O God. At nais po namin, Lord God, patuloy na magtiwala, O God, at sumunod sa nais mo, Lord, sa buhay mo para sa amin, O God. At Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, kaalaman, O God, karunungan ng gagaling sa iyo, O God. At sabi mo sa salita, Panginoon, sino man ang nakukulangan, walang kaalaman, ay umiling lamang sa Panginoon. At bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Ng Lord, O God, lagi namin maalala, Panginoon, ang aming buhay sa iyo na, O God. And right now, O God, Lord, kung paano mo, Lord, dinala, Lord, ang kaharian mo, Lord, sa lupang to, O God. Lord, maranasan ng iyong mga anak na narito sa pangalan ni Jesus, O God. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang kalayaan ng Panginoon, O God. Lord, ay maranasan namin lagi namin, Panginoon, O God. At Lord, walang anak mo, Panginoon, na magiging talunan. Sa pangalan ni Jesus, O God. Can we say, we are victorious, O God. We are victorious in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, Ikaw ang maging Panginoon ng aming mga buhay. Pagarian niyo po kami, Panginoon. Pagarian niyo, Panginoon, ang aming buhay sa aming mga trabaho, Panginoon. Pagarian niyo, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga pamilya, O God. Sa aming mga Panginoon, sa aming mga anak, O God. Sa aming mga mahal sa buhay, God. Ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw ang makilala, Lord God. At Lord, turuan mo kami maging tapat, Lord God, na lalong sumunod, O God, sa kalooban mo, Panginoon, O God, hanggang sa muli mong pagbalik. Lord, ang lahat ng bagay to, Lord, ay binabalik namin ng lahat ng ipapurit pasasalamat, O God. At ang lahat ng anak ng Diyos yung sabi na, Amen and Amen.